Welcome back sa ating toy vlog. Pag-uusapan natin ngayon ay ang SH Figuarts Ultraman Omega. Si Ultraman Omega ay ang 30th series sa Ultraman franchise. At napapansin nyo kung fan kayo ni Ultraman series, ay hawig talaga siya ni Sir. Siya naman ay 45th Ultra sa series. At syempre kung sinusubaybayan nyo, ang mga Ultraman series ay may kanya-kanyang theme. So, sa series, ang kanyang mga kalaban ay nature-based na kaiju. So, ayun. Sabay-sabay natin siyang i-unbox. Sabay-sabay natin siyang makikita. Although, kayo baka nakita nyo na to in person. Pero ako hindi pa. Kaya excited akong buksan to sa toy vlog na to. So, ayun. Yung mga set ng hands. Relaxed hand. Parang nakaganon. Bakmang hands. And color timer. Anim, basically, kasi meron siyang nakakabit na dito. Ang kanyang extra Omega Slugger. At ang kanyang pantakip sa noo. Pagka ginamit niya na yung kanyang Omega Slugger. So, yun siya. Please excuse me sa pagsinghot-singhot ko kasi medyo may masama ang pakiramdam. So, ayan siya. Lalagay ko siya sa rotating thing. Ayan na. Si Ultraman Omega in all his glory. Super pogi. At ito yung rotation dito sa kabila dahil wala lang, OC lang ako. So, ngayon titingnan natin ang kanyang details. Kanyang mukha, meron siyang blue translucent na mata. And dito sure ko naririnig yung background ko. Hindi ako nag-vlog ng walang background music for some reason. Tapos, yung titingnan nyo dito sa ibabaw ng mata. Yan yung peak hole ng kanyang suit actor. Ang kanyang Omega Slugger na malapit-lapit sa itsura ng Ultra 7 pero pabaligtad. Yung kanyang armor. Ang ganda lang ng mga recent Ultraman yun na tinakpan na nila yung zipper line dito sa likod ng armor. Kanyang translucent blue din na color timer. Kanyang armor na metallic silver. At ang kanyang suit. Ang ganda lang ng pagkapulan ni Omega. Although, common naman talaga sa mga Ultraman ng red. Pero, I don't know, for some reason gusto yung pagkapulan niya.
Then, yun yung lines. Dati nun, ayoko nung SH Figure Arts line. Pero na-realize ko, ang ganda ng details ng SH Figure Arts line. So, ayun. When it comes to articulation, yan, nakakalingan siya. 360 naman. Pwede siya maging exorcist. Then, nakakatingala siya. Nakayuko. Nakakapag-tilt ng ulo. Pwede mo hilahin yung ulo para magmukha siya ng giraffe. Ayan yung braso. Medyo parang ano siya. Malambot yung kanyang armor. Gumagalaw. Nakikita niyo. Focus! Nakikita niyo yun. Yung galaw. Diba? And then, meron siyang butterfly joint. Yan yung gusto ko sa mga SH Figure Arts line dito. Yung mga Ultraman. Meron na siyang butterfly joint. Double jointed elbow and wrist. Siyempre, ganun din sa kabila. Kung nag-pivot ko ng siko, hindi. Double jointed. And then, upper chest, magalaw. Konti lang. Konti lang yung side to side. Pero, not bad. And then, dito sa lower, sa waist. Ayan. Magalaw naman. And then dito din sa chest. Konti lang din yung galaw ng chest niya. Pero not bad na. And then, pwede siyang pamendot. And then, mismatch yung kanyang sipa. Mismatch sa likod. Pero, may hila siya para sa split. Pag side kasi ganyan lang una, pero pag binaba mo siya higher, pero syempre hindi naman sisipa ng ganyan lang yan. Pati isa high kick somehow, medyo high kick lang. So ayun, and then ayun ang kanyang articulation. And then magpo-proceed na tayo sa kanyang mga accessories. Okay? Para sa kanyang mga ano naman, accessories, meron siyang pares ng relaxed hand. Beam pose hands, and I think ito para sa flight pag lumilipad na siya. And tapos ito naman pang ano lang stop, parang meron typical na pagka lumalaban kasi si Omega, gumagano siya. Parang sinusukat niya sa kamay niya yung kalaban. So, ito yun para mo. At meron siyang kamay na pang hindi siya panghawak siya ng kanyang extra slugger. Para siyang si Ultra 7. Ganyan. Extra Omega Slugger.
Naman mag-focus ka. There you go. Focus. Focus. Yan. And then, ang kanyang pula na color timer. Paglang hina na siya. At saka, ito, sinusuot niya to kapag, sinusuot ko sa figure kapag yung gagamitin niya yung Omega Slugger niya. Omega Slugger niya, yun yung nasa noon niya. So, ayun, isa-isa natin itong gagamitin. Papakita ko sa inyo paano siya gamitin. So, yun. Para sa first pose, yan lagi yung forma niya bago siya lagi lumaban. For some reason, sinusukat niya yung kamay niya sa kaiju na lalabanan. Sorry kung mauya, hindi ako talaga videographer, so forgive me. Ayan, para sa ating next pose. Ayan, kanyang fighting pose. Para lang sa kalaman ng lahat. Especially kung hindi ka fan ng Ultra series. Ang bawat Ultraman ay may kanya-kanyang fighting stance. So, yan ang kanyang fighting stance. And then, for our next pose, yung isa sa mga dahilan kung bakit gusto ko ang SH Figuarts line. Sobrang dynamic ng mga poses na pwede mong gawin sa kanila. And for our next pose, gagawin na natin. Lalabas na natin na kanyang Omega Slugger. Mapalitan yung kanyang Omega Slugger. Ito. And syempre, pangit ang iniiwang marka. So, tatakpan natin siya na. Ayan. And then, pag ipopost mo na siya, gamitin natin itong extra na Omega Slugger na kasama sa kit. So, yun. Post ko na siya. Yan. Yung kanyang Slugger pose. Hindi the best I could na mapatayo siya. Pero, that's kinda it. So, ayan. Kanyang Omega Slugger. And, syempre, hindi Ultraman. Isang Ultraman. Kung wala hindi Ultraman ang isang Ultraman kung wala kanyang beam pose. Siyempre, typical na ginagamit yan, beam pose na yan kapag typical pag mahina siya. Kapag yung ilaw ng kanyang color time. Ang pulang siya. Pinong, mahon. There. Susunod nating segment ay ang comparison. Anyways, may dadagdag lang pala ako about sa articulation. Nagagalaw pala yung sigo niya. Napipivot. See? Konti. So, ayun. Let's proceed sa comparison. Ito siya with Ultraman Arc.
ko siya with Ultra 7. Let's see. Diba sabi sa inyo maganda lang pagkapula niya. Ito yung pagkapula ni Art medyo glossy. Ito. Saks. It's perfect. And then yung Ultra 7. Yung naman. Hindi luma yung figure pero kasi yung mga SH Figure Arts line is kinuha siya sa mga suits talaga. So, ayun. And then, ito, tanggalin muna natin siya. Hambing natin siya kay Shinko Chuseho Ultra Mantiga. Medyo mas maliit si Tiga ng konti. Kasi Shinko Chuseho siya. Hindi dahil Shinko Chuseho siya. Ewan ko rin. Bakit mas matangkad si Omega. Gen 7 mas maliit yan. Nilagay ko si Art. Yeah, silang apat. So, ayun. Just in case curious kayo kung saan ko nabibili pang mga to. Nabibili ko to sa Benito Express. Nag-pre-order ako doon. Sobrang bait ng seller doon. Promise, si Benny. Shoutout sa iyo. Makita mo man tong vlog na to. Anyway, ako si Nerdy Metalhead. Isa akong toy collector nerd. Proud nerd. And yun. Sana supportahan niyo ako itong aking pinagkakaabalahan pag ako nagsusulat ng music. Yung mga narinig yung tugtog na yun is ako mismo nagsulat. So sana enjoy nyo rin pati music. Follow me for more. Maraming salamat. See ya!